Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, plus GSG sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang, diri sa Iloilo, sa pungsod, tubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang, inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan, ang kasadya sang kadalagan, ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Taroza. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Mga kabayan, sa naman ka Martes para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inyang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Nalulupod kita subong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kada mo kita sa mga bisita subong aga. Mga kabayan, una ta nga bisita nga aton nga makaupod ta sa aton nga pagpangalagad. Mga kabyanan ng aton suki, no? Diri sa Radyo Pilipinas, si Sir Reynard Coloso Bugaay, ang Business Development Manager sa AT Park District, Ayala Lands Estates Incorporated. Mga kabyanan, may kang tanan sa patigayunon nila nga Iloilo Duathlon. Tapos may Flow City pagid, no? Tapos may isa pagid, tatlo ini siya mga kabyanan, Nutriel Glow Run 2026. Sa dili madugay makaupod ta karon ng aton na bisita via Zoom. Kag mga kabyanan, sa iban pagid naton nga mga balita, karon makaupod ta diri sa studio sang Radyo Pilipinas ang mga boxing champs from Western Institute of Technology. Nagdalaog ini sila mga kabyanan sa bago lang natapos nga National Prisa Games sa Bacolod City. So standby lang sa aton nga mga kauturan. This time makaupod ta via Zoom mga kabyanan ng aton bisita, si Sir Reynard Coloso Bugaay, ang Business Development Manager ng Atria Park District, Ayala Land Estates Incorporated. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong aga, sir. Good morning, Sir Paul. Thank you sa pag-invite mo liwat sa imo show. So, sukin ako di salamat din, Sir Paul, sa oportunidad na maka-ambit sa imo show. Sir, may ano naman kita, no? May event na naman kita. Ining Iloilo Duathlon 2.0 kag ako nadumduman sang aton nga mga tagpalamati nangin successful ining unang edisyon sang Iloilo Duathlon. Sir, ano ang mga i-expect sang aton mga kauturan sa Iloilo Duathlon 2.0? Sige. So liwat may agas tanan nga tumalanaw diri sa sports zone naton. So good morning everyone. Excited din kami to officially introduce the Iloilo Duathlon 2.0 subong nga 2026. It's happening on June 21. Sunday na siya, ngadlaw, sa Iloilo Business Park. Ini siya maging bahin sa Iloilo Bike Festival 2026. Ang tema, subong nga tuig mo ng Flow City. So this event is once again powered by Team Pabalhas, which I'm part of. So kami mangyapon, the same group behind the successful first ever Iloilo Duathlon last year, Sir Paul. So ang gusto na matabo is to continue growing ang multi-sport community. So, igina-combine ng dalagan kag bike here in Iloilo and inspire more Ilonggos and more Filipinos to embrace an active and healthy lifestyle.
Basically, ang race format naton pareho gyapon is a beginner-friendly Mhm, kag mhm. exciting. Masugod kita na isang 3 ka kilometro nga dlagan, Okay. 15 kilometers nga bike, kag another 3 kilometers nga run. So basically, amo na siya, Sir Paul, ang Mhm. matubo. Sir, ang ruta, sir, sa sining duathlon naton? Sige, ang ruta naton will be starting from the Iloilo Business Park, ang statwa ni hero naton si Martin Delgado, Okay. may statwa. From there, masugutaran pakadto sa may Carlos nga bake shop. Okay. Then mabalik na sila because again, this is a multi-sport, so mabalik sila to get their bikes, and Mhm, their mhm. bikes will go through the beautiful Iloilo Mhm. Sunset Boulevard Mhm. and balik sa Iloilo Business Park, and madlagan sila liwat naman sa Carlos bake shop, pabalik naman. So basically, ang aton nga event dira gid kalibot sa Iloilo Business Park, kag makita sa mga bikers naton ang matahong nga Iloilo Sunset Boulevard. Mhm. Sir, nakita naton sa poster ni mo, sir, 200 slots lang ang available. So, Oo. dapat ang mga Yeah. kauturan pa, dapat makaparegister na dayon sa inyo, Sir Reynard. Yes, yes. But yes, 200 slots lang because again, ang amon nga focus is again safety Mhm. and manageability sang event. Diba, may mga bisita ta like last year, Sir Paul, may mga bisita from Calibo, from Bacolod, from Boracay. So, we really make sure na safety sila kang mag-enjoy sa Mhm. aton nga beautiful sceneries diri sa Iloilo. And disclaimer lang, Sir Paul, i-open pa namon ni end of the week ang registration. Di gina-workout pa namon sa IFFI Okay. kag MICE ang registration details because we want it to be very smooth, especially sa mga bisita naton from other places. Okay. May ano, sir, may mga VIPs kita nga gina-expect ngati ano pa gid maghatag duag sa aton nga ano, sir, kiti isa ini no sa mga gina-look forward man sa aton nga mga participants. Actually, hindi ba kami kambal nga VIPs, but we believe that all of the athletes are VIPs. Okay. Because especially sports tourism ang gina-push natin para sa syudad at para sa probinsya ng Iloilo. All of our guests from other places are VIPs, Sir Paula. So, i-take care din namon mayo kag mayad ang mga duathletes from other places. Kag ano, sir, nakita naton ngati in the past naging successful. I'm sure mangin successful man ini sa gihapon na Sir Reynard. Yes. Well, the key to this success is kamugid is especially sa media partners namon, Sir Paul. Gapasalamat kami sa madako. Di gina-promote yung gid ang sports tourism para sa probinsya kag sa syudad ng Iloilo. Especially that the Iloilo Bike Festival has been celebrated for more than a decade na. I think this is the 12 years na siya or more, I think, ang Iloilo Bike Festival. So, ang Iloilo Duathlon, ika 2 years na siya. So, hopefully, every year, Sir Paul, I'll be here in your show to talk about Yes, sir. Iloilo Duathlon. Ang registration, sir, sa diin ini din pwede makaparegister ang aton nga mga kauturan nga mag-join sa sining Iloilo Duathlon 2.0. Yeah. Actually, first of all, nauna ikaw, Sir Paul, ang official nga press con tomorrow. Okay. Tomorrow, ang Iloilo Business Park. So, Okay. dito pa natin nabalaan. Actually, ano siya, the teaser siya, Sir Paul. Okay. So, we want to align the registration details. But most probably, online din siya. Because, Okay. like sa last year nga successful siya because may mga kauturan kita din sa mga ibang nga probinsya. So, ako sila mag-register. So, first of all, may online kita. Second is may mga on-site registration nga itinguan ginamon nga makahatag sa detalye sa inyo, Sir Paul. Pero sir, ang nakita gid naton mas mas hassle-free kon online ang registration kiti pag abot ya sa venue, sir. Hindi na sila bala kumbaga makatipid ka man sa oras kagti ang oras nga i-register mo, i-relax mo na lang kagti ka na dayon, ma-join ka na sa duathlon. Yes, agree, Sir Paul. Amo ni gina-workout namon sa IFFI kag sa MICE nga to bring the smoothest and most convenient. Because with the online registration ni Team Pabalas, 24/7 gaandar ang registration. And then, ang nami siya, Sir Paul, bisan katulog ka lang, and then nalimtan mo because sako ka sa opisina, maka-register ka online. But again,
ang official nato ng announcement will be tomorrow, Sir Paul. So, thank you. Ikaw ang teaser, kag ikaw ang nauna sa pag-discuss about this. So, makita mo na, yes, you're showing now the Yes, the sir. poster. Amo ning main poster gidya sa bike festival naton. So, damo-damo ta events. And then makita mo da, Sir Paul, ang isa sa mga events naton sa June 21, actually one of the culminating events is ang Iloilo Duathlon. Okay. But before that, may mga criterium kita, may mga push bikes, grand fun rides. So, we are also blessed and privileged sa Team Pabalas nga gintap kami liwat sa bike festival kag sa IFFI to organize this Iloilo Duathlon 2.0. This year, sir, luyag lang naton mahibaluan, nalin January, pila na ka-event, sir, ang na-organize ninyo sa grupo? Minimum once a month. Minimum. So, more than, I think it's mong May, more than Okay. 6 events na ang na-organize namon. Actually, for this June, the 3 events kami. Ganun, hindi ko na pag-i-discuss ng tanang events. Ang inila nga, like, ang later discuss ko, Sir Paul, because I know very small lang ginapon nga time ginhatag mo sa akon. So, ma-focus ko di because Iloilo Duathlon for us sa Team Pabalas is one of the makahatag dungog sa amon kag sa syudad kag sa probinsya because this is a multi-sport event kag dako nga sports tourism event para sa aton nga banwa kag sa probinsya. Okay. Sir, aside sa registration, basi pwede naton mahibaluan, sir, kung pwede, no? Ang mga prices, kung may Yeah. ara na kita. Oh, yes. So, amo na, we have categories. So, before Okay. the prices, di may mga categories na gali, Sir Paul, na lipati ko mag-mention. Okay, yes, sir. So, 3 ka categories ang aton. Okay. So, first is ang road bike. So, amo lang mga nipis guma. Second is ang mountain bike naton Okay. category. And then, of course, the relay category. So, both sa road bike and sa mountain bike, may male kag female category kita. Okay. Sa relay, this will be open. Meaning open, pwede ka mo ka-mix bayi-laki, kag pwede ka mo ka-usar both road bike kag mountain bike. So again, ang 3 ka categories naton is road bike, mountain bike, kag relay. Pero ang prices naton, ari ba, ay istorya ako ng prices. So ang prices naton, top 3. Top 3 sa road bike for both male and female. Okay. Top 3 sa mountain bike for both male and female. Sa relay, top 3 lang. So, ano na siya, all genders. Okay. All, both road bike and mountain bike sa relay. Pero this year, damo, bigger request sa Sir Paul, age category. Siyempre, gambal ang mga titos natin, lang mga titos o Pilipino. Kasi wala kami yung age category sa mga medyo maedad. Yes. And we will post it this week, ang mga age category. So, most probably we'll have 19 below, 20 up, 30 up, 40 up, and 50 up na mga categories. So, ina sila, both male and female. Because mambal man ang mga babae, di kami dapat may age cut. Yes, both male and female, titos and titals alike, may mga age category ka. And then mahatag kami sa medals and vouchers for the top 3 for both the age categories sa aton nga Iloilo Duathlon 2.0. Magamo ni sir, nakita naton nga ti nagadamo pagid ang nagapayag sang interes kiti gusto ni ang willingness bala nila mag-join nga ti ano sila nagahambal sila nga ti sa nami tani ko may amo ni nga category subot silingon damo sila sang ma-encourage pagid nga mag-join Sir Reynard. Agree. We believe that the multi-sport and the sports community should be inclusive. So, especially sa edad pala. They like, ako, Sir Paul, di mo ko maniga, tito, so Iloilo naman ko. Pero tiga-try man ta, tinghuwa man ta nga maka-intra sa mga muni-klase nga events. Okay. Sir, aside sa Iloilo Duathlon 2.0 next week na ini sir, no? Ining isa pa gid ka fun run nga patigayon ninyo sir. Pwede mo kami maistoryahan kung anong detalye ini. Sige. So, thank you, Sir Paul, again for this opportunity. So, amo ning Glow Run naton. Okay. So, it is a event by Nutriel. It's a skincare and dermatology derma clinic na makita dira sa SM City, Iloilo. So, nagpabulig sila sa amon, Sir Paul. Tinakita nila nga subong running era na ang tanan. Gusto nila i-promote ang ilang products Okay. through running because they believe that
skincare and wellness should go hand in hand. So sa May 30, Sir Paul, mayroon ka isang event. Okay. May 30, so tatlo ka events ni siya tatlo ka categories ang 3K, 5K, kag 10K. Actually, wala ko na natag sa imong poster, Sir Paul, pero ang pinakanami sini because madlagan ka na, makadaog ka pa sang MacBook. Again, emphasize ko na, madlagan ka na, maka-chance ka pa makadaog sang laptop nga MacBook, kag sang Apple Watch, kag Oh. iPad. So, Abo, kompleto. grabe ka generous. Grabe ka generous sa aton nga sponsor for this event. So, mo may naman balko, Sir Paul, thank you, Gid, for letting me promote the Glow Run on May 30. Pila ni sir ang registration? Okay, may pinakabarato. Hindi ako makabasa pinakamahal. Pinakabarato, we have for students, 150 pesos. So, mayroon ka 350. Of course, kung gusto mo yan sa mga singlet, mayroon tayo tag 1,000, tag 799, tag 599. But, diretsohon ko na, siyempre, gambal sila nga, kami mga estudyante, paano? For students, we have special promo rate. We have 150 pesos, maka-intra ka na sa amon nga fun run. Details, ara sa amon nga Facebook page kag sa Instagram, Sir Paul. Okay. Mga ano kadamo, sir, nga runners ang ina-expect naton sini sa May 30? Ma-join? We're looking at 400 to 500 runners on May 30. So, ginalimit lang namon because para kanan maka-enjoy sa freebies. Okay. Sa ano ni sir? Sa diin ni siya ang starting nga ruta, sir? Yes. Dito ta mas start and finish sa SM City South Point. Okay. Sir, sa sining tiyempo ginhatag mo sir sa aton, no? Madamo gid nga salamat kag sir ang imo na lang nga imbitasyon panawagan sa aton nga mga kabyanan sa imo nga mga events. Yes. Thank you once again, Sir Paul, and to Sports Zone and Radyo Pilipinas Iloilo. I would like Okay, dali lang na utod si Sir Reynard, no? Balikan ta siya karon sa aton sa iyang imbitasyon sa sining mga events, no, sang pabalhas group, no, diri sa syudad sang Iloilo kay last year sila man ni nagpatigayon sang Iloilo Duathlon kag ti nangin successful. So sige-sige, no, ang ining mga events diri mo makita nga ti kon organisado ang pag-conduct mo sa mga events. Sige-sige ang pagtap sa imo sang local government unit kag iban pagid, no, nga mga private sector man nagapabutyag sang interest sa sining pagpatigayon nila, no, sang mga events, no, kati nagaduso gid sang healthy lifestyle. Veintiocho minutos magaligid sa takna nga alas 10 sa aga. Nagapanumbalik via Zoom si Sir Reynard sa iyang imbitasyon sa sining mga upcoming events sang Pabalhas Group. Yeah. First of all, thank you, Sir Paul, again. And pasensya na utod na technical problem kita on my side. So once again, gina-invitar ko tanan naton nga mga mahilig sa motorsports sa Iloilo Duathlon 2.0 sa June 21 nga hiwaton sa Iloilo Business Park. It's part of the big event sa Iloilo Bike Festival. So please stand by lang sa registration details. We will announce that tomorrow during the official press con sa Iloilo Bike Festival. And of course, gina-invitar ka man namon kamo sa May 30, iya ka Glow Run is the fun run event of Nutriel Skincare and Dermatology Clinic. It's gonna be on May 30 sa SMCP South Point. May 3K, 5K, kag 10K. And please join, tibasi makadaog pa kamo sa isa ka laptop, iPad, kag Apple Watch. With this, madamogid nga salamat Sir Reynard Coloso Bugay, ang Business Development Manager sa Atria Park District, Ayala Lands Estates Incorporated. Sir, madamogid nga salamat. Thank you very much, Sir Paul. Thank you. Batian mga kabyanan, si Sir Reynard Coloso Bugay sang Ayala Land Business mga kabyanan, no, sa sining upcoming events nila.
ang Iloilo Duathlon 2.0 sa June 21, Run, Bike, Run, Conquer. So, namin din para sa mga mahilig sa dalagan kag pagbisikleta. Kagang isa pagid mga kabiyanan ining Glow Run 2026 sa May 30 naman niya. Bukas niya pa estudyante ka kung gusto mo magpaniwang, mag-exercise, may 3K, 5K, 10K. May ara 1K. 1 kilometer. Pero kung nag-umpisa ka, pwede ka na sa 3K. Pero kung adlaw-adlaw ka nag-exercise, pwede guro 10K. Ang grupo nday Sir Reynard buligid sa syudad kag probinsya sang Iloilo para maduso ang sports tourism. Minutos magaligid sa takna alas G sa aga. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Sports Zone. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, na-rape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan
at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o NDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ika-11 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga lider ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag
ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag, panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag, panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy.
Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balik at ulo, kita kwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sumit-sit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 51 minutos magaligad sa takna ang alas 10 sa aga. Padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Sport Zone sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, makaupod ta diri sa studio sa Radyo Pilipinas. Mga kabiyanan, nagkampiyon ini sila sa boxing sa bag-ulang natapos nga National Presa Games sa Bacolod City. Ato na biyabihon sa studio sanday John Hanolino Sales, si J-Mep Hanolino Sales kag Joler Reyes Efondo. Welcome gid sa Radyo Pilipinas ang inyong pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati. May nagingilingad law sa inyong tanan, no? Sa mga nagatanaw kag sa akong pamilya sa Igbaras kag sa Vietnam, may nagingilingad law sa inyong tanan. May adlawan sa dire sa Bubo Radio, nagapasalamat gid kami kay tawag kami dire para mag-interview. Shout out man sa among mga pamilya. Nagapamati da, shout out sa inyo kag mga pakisyahan kay Gabo. Samanta ko no. I-shout out ko sila no. Thank you gid. Wala lang. Mayong agaman sa inyo tanan, nasa tanan ko salamat ko sa Bubo Radio ka Radyo Pilipinas, sir. Radyo Pilipinas, sorry. Okay. Ngari kami di subong. Kamusta ang inyong experience, no? Sarihan tanong parte sa pagdaog nyo sa National Presa Games. Joler, ikaw una, kamusta ang imo nga nanging experience? Pila ka games ang ginhampang nimo? Very happy gid sir, no? Sang experience nga ako na anagom sa may Bacolod City. In behalf no nga biskan kakapoy, no, kag sa damo nga nagambal sa akon nga ako ang pinakagamay sa amon nga kilo, because nga di simpre nagsaka ako sa akon nga division, no. Madamo gambal nga tama kagamay pero ginhimo ko to nga inspirasyon para maging mabakod pagid sa akon nga hampang. Nagampang ako nga may ara ako 3 kampang kag sunod-sunod man ina nga daog. Okay. Ako katatlo mong kumagampang sa Bacolod. Luna, kribaan yun siyempre, una pala kampang na, panuna pa sang bronze kung maperde ka, huwag ka 2 puli. Mula to, papisan-pisan yun kaga pangmuyo lang sa Ginoo nga magdaog. Wala to ginatagid isang Ginoong pangayo ko kag nalabot sa gold ang pangabudlay gid in gid thank you gid wala lang. Ako nuna siyempre nagapasalamat din ako sa Ginoo kay sa maayong lawas nga ginatagis akon kag
sa mga supporters kaga nga ginhimo ko man inspirasyon sa akong pagampang. Balan ko nga hindi man balan ko nga mabudlay man ang namakuha ang gold pero gintinguan ko gid nagsakripisyo gid ako kag nagpagutom sa para makuha lang ang akong kilo kaga syempre ako katatlo naman kung mag champion mo. Ay, okay. So ikapila mo na ining bali sa ano ka na nga year subong kag when ikaw nag-start sa boxing? Third year college na ako subong. Bali nag-umpisa gid ako first year high school. High school pa lang. So halin first year high school katatlo mo na ni nga champion bali. Ano sa college lang. Sa college. So lang. since first year, second year, third year, sa National Presa Games, katatlo ka na mag-champion. Ay, okay. Ikaw, Joler, kapila ka na mag-champion. Kung madumduman ko, last year, nagdaog ka man eh. Sang 2023 sa may Pasay, sa may Manila, sa National RTC Games, nag-gold ako to. Sang 2024 sa may Albay, silver lang. Tapos sa Tugigaraw, gold man ako. Nakuha ko man tong best boxer. Then subong nanging best boxer man kag gold. Subong man. Luyag ko may baluan nung inyong training kay ti ang WIT naga-produce gid yan sa mga kampiyon sa boxing. Joler, ikaw una. Sa training, sir, self-discipline gid una kasi siyempre may angkors na mong tigulang na kag hindi na gid siya ka-focus sa amon. So ang advice sa amon na mo nang mag-training kamo biskan may katulok man kun wala. May isa pa gid gani nga nadumduman kung coach man sadto sa WIT. Usually magampang si Manny Pacquiao sang una, siya nang hinihimo ko nga analyst galing ano na to siya nagtaliwan naman. Pero suki ko man to siya no nga ma-interview diri kag happy gid kita nga ti sige-sige ang pag-produce sang WIT sang mga kampiyon sa boxing. JMEP no? JMEP ko kamusta ang Jun kamusta ang imong training ano ang nakita mo nga ang mga bagay nga na-learn mo gid sa sini nga pag-intra mo sa boxing? Yung nabala ko gid sila sa tanan kung paano mag-disiplina, magbugtaw sa aga para lang mag-dalaga aga pa kag aga po gid sir na training ano hasta sa hasta makuha gid ang ginandon. Ano ka na year gani? Second year bali sang una last year magampay sa Tugigaraw, bali bronze lang ako. Wow, subong gold na. Bali na kuha ko na yung gold. Kumbaga, ano ang feeling mo sang last year nga ti bronze ka, kumbaga may goal ka nga mabawi gid ako this year. Duwa mo ng goal mo, na may na-set ka na nga goal nga ti subong last year bronze ako. Siyempre, kumbaga, bisan may medal ka, pero laing gid yung feeling kung gold ang makuha mo champion, no? So, kumbaga, anong ginhimo mo sa sulod sa isa ka tuig na? Ang ginhimo ko, training gid kumayo para kag ang disiplina gid nga muna disiplina sa pagkaon. Okay. Sa training gid dapat no excuses gid. Okay. Last year, ang mga nakontra mo last year, may mga naka-enkwentro ka man this year? Wala. Lain. Lain ka na nga division? Bali, nagasaka ako sa welterweight division. Bali, ang gindagan mo subong light welterweight light welterweight. Last year, anong lightweight ako sa last year. Okay. Ikaw, JMEP, kamusta ang imong experience naman? Anong mga ginhimo mo para nga makuha mong gold? Pareho man sa ginambal ni Juder nga kinanglan disiplina gid sa training. Kag may coach man sa wala kinanglan ikaw mismo kung paano ka magpadayon sa imong pag-training kag mo na may dadadan si coach ta kinanglan tinguan ta gid nga sa ginambal man ito for no excuses. Kaya bala mo, kung di ka mag-training, di man si coach ang masaputihan sa boring, kundi kami man, di ba? Tikinanglan, dubli kayod gid sa pag-training. Balanta man nga mabudlay man mag-training, tapos may klase pa kita. Kag-isa sideline pa kita kung hapon. Okay. Budlay man pagsabayon ng oras time management. Kaya mo lang na, ang tinguwa lang, bisan kapoy, amo na. Sino ang inyong coach? Ang amo niya coach si Coach Alberto Paitamos sang La Paz, Iloilo City.
Okay. So kanami gid kiti nakuha yung kampyonato kag hindi lang isa, tatlo gid kamo sa WIT nakadaog sang gold sa boxing. Kag di sa paghampang nyo sang boxing ang luyag naton mahibaluan no kag I believe ang mga nagalantaw man sa aton subong gusto mahibaluan sino gid ang idolo nyo sa boxing. Sa akon sir, damo ako nga idolo eh. Sige, pero siguro mamba ko bro danay si Sir Manny Pacquiao gid. So una gusto na makuha mo siya hindi lang sa hampang ya kundi ang iyagi nga disiplina siya ko galingon no. Biskan ano ka pigado, biskan ano ka budlaw sa sitwasyon niya, biskan wala sang may suporta sa imo no. Kay many times ko man na experience ang tawag nga suporta bla. Bisan sa suporta pigado no sa suporta wala sa congratulations damo no. So hamo na sa ko nakasakit da nga bilang isa ka athlete kung sabihin ko pangayo sa suporta pero damo sa mga tao nga damo sang reklamo, damo pa sang istorya nga imbes ka maghatag lang pero damo pa sang istorya bla. Taga-diin ka gani Joler, taga-diin ka gani Baras. Baras. Kamusta ang anong man ang LGU abi kung may mga amuni nga events, may support manabi nga ginahatag sa imo? Actually sir, sa real talk lang no, wala gid ako nagpalapit na isang sa LGU namon before ako magkadto sa may Bacolod. Kung sipon gawlat lang man ko tani kung gusto nila maghatag sa akon in alin sa Tagipusoon. So I accept that no? Pero subong nga nag-gold ako pagpuli ko dumigin hatag man sila sa akon. Ay, maayogid. Kay na recognize ang LGU nimo no dira sa Igbaras ang ting efforts mo man kay hindi basta-basta ang training ang ginahatag nyo bala sa kadahampang pati sa na-mention gani ni John no? JMEP ngati kung di ka mag-training masapotin kagad sa boxing ring. So ikaw kumusta ang sinong imong ginaidolo yan naman sa boxing? Ako ni idolo ko pareho man kami si Manny Pacquiao. Nga si People's Champ ang idol mo. Nakita ko liman pag bata ya do kumbaga pareho kami lang sitwasyon no nagyaman ang kabudlay nga training hindi lang training ang ginasikaso namon kung adlaw may bra pagid eskwela na bali do wala do na idolo gid say. Ako siguro ang idolo si Sword Papi. Kaya malam mo, balina. Doon hindi ko kuno boksidor, kaya malam mo tambok. Or medyo may chubby-chubby. Pero hindi na niya basihan nga maging isang kampiyon na sila. Yes. Na maging isang gold medalist. Kaya mo lang na ginapabayaan mo lang na. Mga nag-bash mga nag-bully sa imo nga kumbaga mo na mga tao nga mga bashers mo hindi ka na malikawan sa aton. Nag-serve man ina nga motivation sa imo subong katatlo mo na ina nga kuha sang kampyonato John sorry. So sa sining pag-join nyo na-mention nyo man nga aside sa pag-eskwela nag-join ka mo sa boxing may mga racket ka mo or ginaubra ina para nga ma-manage nyo abi ma-sustain yung inyo pag-eskwela. Ako sir bilang isa ka athlete barbero man ako dira sa may Haro lapit sa may Don Benito no. Sa gusto ko pagunting dira lang sa may Huweza barbershop no sa magilid sa Manginasal. John? Ako ang gobraman sa biyahe konduktor sa San Miguel nga jet pisted. Ima ko man si Otol hindi lang ang konduktor ba gobraman pugon na. Okay. Gusto mo pareho sa iya ginambal isama lang ako ka konduktor ka jeep. Kaya naman yung mga manuglinas man ko lupa dyan si Bawan man nag-ubra pugon mga clay. Grabe no. Bali ang kay tungod ka mo no athletes ka mo full scholarship ka mo sa WIT bali. Yes sir. May ginabaydan kami sa may WIT sir pero gamay lang man na. Okay. So sa pagdaog ninyo subong pa gid ang mga plano nyo abi kay siyempre
kadako gid sini sang nalabot nyo, kampiyon kamo sa National Prisa Games. King di lang ya basta nga Prisa Games, kumbaga bilog na Pilipinas ang nag-compete, no, mga private schools sa bilog na Pilipinas ang inyong naka-enkwentro, kag ti kamo ang nangin madinalag. Akong plano siya, this October mag-graduate na ako. So, depende na sa wills ng Ginoo kung di niya ako dalon, no? Sa plano lang, tama kadamo sa plano tama kadamo sa plano ko sa akong nga buhi. Pero spray lang, no, nga kung ano din man ang gusto sa Ginoo nga hatag sa akon. So, i-grab ko na lang gid. Amo man ako na sa ginambal ni Giller nga ang atag lang sa Ginoo, pero sa next year bakuda ko pagid trainer pagid kumayo para last ko naman mo dapat tinguawag na makuha liwat ang gold. Sa ako naman niya, total graduate naman ako sa marine engineering na kurso. Siguro ang selling sideline na para may pang process sa mga requirements ko. Kag ang Ginoo na bala sa akon kung ano ang plano sa akon. Okay. JMEP, no? Course mo is marine engineering, imo John? Marine engineering man. Hospitality management, sir. Ay, okay. So, kanami gid, no? Nami gid nga daan nga samtang nag-eskwela, nag-join sa sini nga mga competition, kay ti damo kasang matun-an sa na-mention ni Joller ang disiplina, kag ti kay JMEP naman ang time management, no? Ngati na mention mo ngati aside sa pag-eskwela, nagatrabaho ikaw, nagakonduktor ka pa, so dalayawon gid, no, ang ini nga mga athletes, kag kabay pa nga damo pagid kamo ma-inspire sa inyo nga mga ginahimo, no, kag sa inyo man nga sakripisyo. Joller? Okay, sir. Madamo gid nga salamat sa mga nagatanaw daw, mga nagasuporta sa akon, sa mga friends ko, relatives, kag also gid sa akon nga mga family, sa akon ginikanan. Madamo gid nga salamat sa inyo, kag sa akon nga mag-utod. Kulang ako. Tiba si may partner kada nga gusto man tamyawon. Ang mga partner nyo dapat na tamyaw nyo man. Sa partner, single na danay. Ay! Ano si Ginep na ara? Nagpasalamat man ko dire sa Radio Pilipinas kag sa pamilya namon nga todo suporta gid kag matiyo-tiya para mag-tanaw, mag-aabat sa amon sa pagampat para magtanaw kag dalo man nga salamat sa sa Ginoo gid. Kag ako ginatamyaw ko man ang mga pinalangga ko sa kabuhi, sa mga pamilya ko manda, kag sa mga barkada, mga upod ko man sa boxing. Okay. Congratulations man sa aton liwatonan. Kag kay coach, kag sa weight man sa akong eskwelahan ginatamyaw ko man, kag kay Doc Pador. Kag ginatamyaw man ako nga pinalangga amiga nga sa San Miguel. Nice. Bali taga San Miguel ka mo. San Miguel. Ay, okay. So shout out anda, no, sa mga taga San Miguel kag syempre sa mga taga Igbaras, no, sa mga pamilya dira ni Joller nga nagapamati gid. Kag basi gusto nyo man, basi may mga gusto ka mo bala pasalamatan. Yes. Kay ti balan mo hindi nangin basta-basta, no, ang inyong nangin journey sa sining paghampang nyo sa National Prisa Games. Kasi may mga gusto ka mo pasalamatan. Nagdid salamat na kay Coach Alberto Paitamos, kag sa imong pamilya. Coach, salamat sa talangan yung mga imo na bulig sa amon. Even though nga kami mapinasawayon, no, sa imo. Salamat kino kay I remember, no, nga sa una grade 8 ako, first year ako kali, wala ako sang may na labot sa boxing gid sang una, pero ginpatihan mo ako ni abilidad gid sa liga mo ko. So madamo gid salamat kag now nakuha ko ang tatlo na ka-gold. Kag ginabalik ko gid ang pagpasalamat sa imo, coach. Madamo gyud salamat sa imo. Kag also kay Ma'am Menchi Pader, no, nga nagkaliwan. Andi taman ka subong hindi mo man ako subong makita sa personal, pero madamo gyud salamat sa imo, no, halin sang umpisa sa katapusan kag sa iya bata subong nga nagbulos kay si Han Pader, Doc. Salamat gid sa mga suporta mo, sponsors mo sa amon sa boxing. Wala agad nagkulang sa amon sa halin sa umpisa sa katapusan. Madamo gyud salamat. So salamat man sa
boxing gym, sa Sweet Science Boxing Gym sa support. Coach Lenny, thank you so much for the support, for all of your support, no, na nagtuwala ka sa akon. Ag sa kay Pibers Boxing Gym, salamat man dyan sa mga gym ko, mga players ko dyan. Salamat sa suporta, salamat sa mga pagsalig. Kag sa WIT Boxing Team, salamat man sa inyo tanan sa mga suporta nyo, sa kay Dave Makiling, kay Pugi, kay Kian. So good luck na sa sunod na sa inyo. Kag shoutout di kay Dave Makiling gid. Pasalamat na ko sa akon nga trainer, nga first trainer ko si Mark Angelo Saluma. Tungod sa imo nga naging nakabalo ko kag ikaw gid ang nagtulo sa akon una. Kag nagapasalamat ako kay Coach Peitamos, Alberto Peitamos sa pag-advise akon sa ibabaw ring kag pagdisiplina sa pagtraining, kag kay Coach Niel Vincent Diaz sa may Agugi, sa may Mandurriao. Madamo gid salamat sa pag-advise mo sa akon sa kung paano mag-kondisyon sa akon ng lawas. Kag sa WIT, sa kay Doc Gian Pador, madamo gid nga salamat. Kag sa mga teammates kita, madamo gid nga salamat sa sparring ta. Thank you. Amo man sa parehas ang ginambal nila, nagapasalamat man ako sa ununa sa WIT, sa amon nga eskwelahan, kag kay Doc Pador, kay Ma'am si Pador, nagtuliwan naman, kag no nagapasalamat gid ako kay Coach Mark Angelo Saloma nga kundi tungod sa imo coach, wala ako subong sa ginatindugan ko subong. Kag kay Coach Albert Peitamos, coach, thank you man kag sa mga kopdanan kuman parehas ang ginambal nila, madamo gyud salamat. So there you have it, ladies and gentlemen, ang aton nga mga boxers from Western Institute of Technology, si John Hanolino Sales, J. Met Hanolino Sales, kag si Jola Reyes Efondo. Mga kabiyanan, tanan ini sila nagdalaog sang gold sa National Presa Games, kag kabay, no, na madamo pagid sila sang ma-inspire ng mga boxers dira, no, mati padayon sa pagpursige para malabot ang kadalagaan. Mga kabiyanan, way nakita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Sports Zone. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochel John Sotahero, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, karo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updinin niyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman sa 2 pesos at 21 sentimo sa kada litro ng kerosene.